Paano lagyan ng USDT ang Binance account para makapag-start ng trading? So kung meron kayong GCash, Paymaya, CoinPH, online banking at iba pa, pwede kayong bumili ng USDT dito sa P2P trading. So sa P2P trading, merong USDT. So, ang piliin natin ay USDT. Bakit USDT ang magandang bilhin? Dahil ang USDT ay fixed price. Ito ay katumbas ng US dollar. So, kung bago ka sa P2P trading, kailangan nyo palitan ang currency from other currency to PHP. So, dito, hanapin nyo lang, i-type nyo lang PHP, Philippine Peso, then enter. Sa P2P, makikita mo ang mga ads or merchant na nagbebenta ng USDT. So, ito ang mga merchant na nagbebenta ng USDT. So, yung may gold mark, yung ito, sila ang verified merchant. Ibig sabihin na complete na nila ang requirement para maging verified merchant. Then, ito naman ang mga mode of payment. So, for example, this one, si 7Key, mayroon siyang GoTime, Paymaya, and GCash. Then, yung iba naman, mayroon Union Bank and others. Then, ito naman yung price per USDT. At ito naman ang available USDT na binebenta niya. So, ito. At ito yung minimum and ito ang maximum na maaari mong bilhin na USDT. So dito kunyari gagamitin ko ay GCash para bumili ng USDT. So ito ang napila kong merchant. Isa siyang verified merchant at may mataas na completion trade. Then ang payment method niya merong GCash, Paymaya, and GoTime. At ito naman, ang minimum niya, 500 pesos yung minimum niya. Then, yung maximum niya ay 49,315. Then, ito naman yung available USDT na binibenta niya. So click natin yung buy. Then, enter the amount. So, for example, bibili tayo sa halagang 5,000 pesos na USDT. So, click natin yung buy. So, ang gamit ko dito ay GCash. So, palitan lang natin ito ng 5,000. Then, pindutin natin yung place order. So, pwede natin siyang i-chat bago ka mag-proceed ng payment dito sa chat box. So, tanong natin kung online or hindi para mas mabilis ang process. Another thing, may oras dito. So, sa kanya, 5 minutes. So, ibig sabihin, within 5 minutes, dapat nabayaran mo na siya or else, ika-cancel ng system yung buy order mo. Then, of course, another thing, basahin din natin yung rules niya. Sabi niya, no, kindly follow the instructions. Strictly no third party. So, ibig sabihin, kung anong pangalan mo sa Binance account, dapat ganun din ang gamit mo sa GCash. So, sabi niya online siya. So, mag-proceed tayo. So, balik tayo sa payment. So, copy lang natin dito. So, ang kanyang GCash is ito. So, copy lang natin. Then, punta tayo sa GCash. So, dito tayo. Click lang natin yung send. Express send. Then, ilagay natin dito yung kanyang GCash number. Then, enter yung amount na binili natin. So, 5,000 pesos. Then, next. So, tama yung kanyang pangalan, then GCash number. So, confirm lang natin. Then, send. Of course, i-download natin to or screenshot. Okay, so balik tayo sa ating Binance account.
Then dahil nga tayo ay nagbayad na, i-click natin tong transferred, notify seller. So, click natin yan. Then, punta tayo sa chat box. I-send natin yung ating na screenshot na payment. Then, send. So, pwede ka rin So, ayan na, ang bilis. Nung sinend ko yung aking payment, nirelease ka agad niya. So, nandito na siya, 81 USDT. So, punta na tayo sa ating account. Okay. Then, kung sakali man na hindi mo natanggap yung USDT, madali lang siya, mag-appeal ka lang kasi ganun ka-safe ang USDT. Kasi yung mga verified merchant, habang may ka-transactions sila, nakahold yan ng Binance. So, hindi ka maluloko. As long as makipag-transact ka inside the Binance. So, makikita mo yung binili mo dito sa funding. So, makikita mo siya dito, ito siya. So, may available USDT tayo, 4,994 yung kantumbas niya sa yung 5,000 kasi nga mataas ngayon ang palitan ng dollar. So, para makapag-start ka ng trading, transfer lang natin siya kung saan mo gusto sa, for example, sa spot, of course, pag spot sa mga newbie lang talaga. Or kung gagamit ka naman leverage sa future. Pero dahil nga, na-expect ko ikaw ay newbie, so, kunyari, spot ang gamitin natin. So, transfer natin sa spot. So, spot wallet. Then, ay maximum lang natin, okay? It's $1. Then, confirm transfer. Okay? Then, so ayan na, may laman na ang ating wallet. So, pwede tayong bumili ng gusto nating asset. So, here, makikita mo yung digital assets. 1,000 of digital asset na pwede mong bilhin. Nandiyan so, BTC, ETH, XRP, Solana, and BNB. So, kunyari, ang bibilihin natin ay SHIB. Okay, so click natin lang SHIB. Then, buy. Okay. So, tingnan natin yung chart ng SHIB. So, kung sa one day, makikita nyo naman nagbabounce siya. So, forming siya ng double bottom. So, para sa akin, ito ay possible umakyat. Then, dito naman sa 4 hours. So, nagbabounce pa rin siya. So, bibili na tayo. Then, for example, hindi na ako mag-set ng limit. Current price na ang ating bibili. Okay, so current price. So, click lang natin maximum or kung ilan ang gusto mo. For example, half lang, $40. So, nasa inyo. So, ako ang bibilin ko ay maximum yung $81. So, and the current price of SHIB. So, buy lang natin. Okay? So, on order created na. So, makikita nyo, dito sa asset, punta tayo sa asset, ayun na siya. So, nakabili na tayo. So, sa halagang $81, mayroon kang SHIB na 19 million plus na SHIB. So, yan na yun. Then, for example, ibebenta mo siya, no? So, ipapakita ko sa inyo. For example, binenta natin siya sa, for example, sa 1 day, tingnan natin sa 1 day. For example, dito tayo magbenta sa next resistance niya. Sa 0.00050. So, for example, ibenta natin 0.0050. So, tingnan natin kung magkano ang profit natin. So, 0.0050. Okay? Then, sell. So, yung $81 mo, kung ma-reach niya yung 0.000050 na price ng SHIB, yung $81 mo ay magiging $95 here. So, sell natin siya. So, ganyan lang. So, naka-sell order na siya at hintay mo lang siya ma-reach yung sell order mo. Pwede mo rin siya i-cancel kung nag-change ng mind ka. Then, of course, pwede mo rin siya mag-stop loss ka dito. So, nasa depende sa. So, huwag kayong kakabahan sa pagbibili ng USDT. Dahil very safe ang P2P trading sa Binance. Huwag mo lang mamarkahan ng paid kung hindi nyo pa nababayaran kasi of course magkakaroon kayo ng problema. So, thank you, sana may natutunan kayo and kindly share para sa mga
gustong sumubok ng trading ay matuto din sila. So sa panahon ngayon dapat matuto na tayo ng side hustle kahit ikaw ay may trabaho or even students na graduating, pwede mong subukan ang trading. So thank you!